Yes, guys. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is February 21, 2024, Wednesday, 7:57 a.m. na guys. So ayun, di tayo nakapag-stay kaninang umagang madaling araw. Kaya eto, ayun, ritual. Tuesday, Wednesday, so office time. Marami kasi tayong gagawin. So claim lang natin guys. Claim at yung kalahati ilagay natin sa AXS. Ayun. Pero habang naghihintay tayo dyan, syempre sayang oras pa tayo. So ito yung pixel, check natin. Ayan, nag 28 na lang siya. Sayang dito, mga 27. Pero tingnan ko pa mga isang araw pa. Or isang linggo pa. Saka tayo bibili. Ito. Ako pala. Ulitin natin. Hindi po ito disclaimer po. Hindi po ito financial advice. At dapat yung perang ilalagay nyo sa mga ganitong project or sa mga cryptocurrency dapat extra pera nyo lang, kasi syempre pag nalugi masyado kasi guys volatile ang cryptocurrency, so posibleng malugi yan sa maliit na panahon lang. So lalo na ito, ang daming dito na sa CoinGecko. Ito yung token o coin sa kabubuan niya, nasa 12,000 na 820. So karamihan dyan, lalo na pag pa-bull market, karamihan dyan scam. Marami kasing tao na matatalino sumasakay sa pa-bull market na pataas ang presyo ng Bitcoin, parang ganon. So ang market cap ngayon ng buong cryptocurrency nasa 117 trillion pesos na. So kung titingnan natin yan yung pinaka market cap. At kung mapapansin nyo, sa 170 na yan, almost lahat kay Bitcoin guys. Ito 57 trillion ang market cap ni Bitcoin, and the rest altcoin na. Okay, so right, at ito yung mga trending ng mga token. Mamaya search natin yan guys By the way, balikan lang muna natin ang ating ritual. So tapos na. Okay, so meron tayong 52, so mga 20 plus 26. Pasok ulit natin sa staking. At yung kalahati, ibibili natin ng RON token. Okay, is alright? At yun lang ang ating mga ritual. Tuloy-tuloy. Okay. Ayan. So, kung titingnan natin guys, ito mga trending na token. View nyo lang yan. Ito si Starknet. Yan, check natin. Tapos, bakit siya nag-trend? Actually, kaka-add lang nito Pero number, na siya 62. So, list, kagabi ata, pang 54 yan So, check natin ito kung paano ba natin ma-check. Kung yung mga token ba, malupitang project ba yan? Yan ba yung mga project na marami lang ang nagpa-pump, nagda-dump? So, bigyan natin kayo ng idea. Ito. So, copy mo lang yan guys sa contract. Tapos, punta ka sa dextool.io. Ayan. Tapos, i-paste mo lang dito. And, yung dulo, check mo. 766. Ito yon. So, check natin. So, kung mapapansin mo, ito yung project. Ayan, pang number 2 nga siya. Makikita mo dyan, ito yung mga tagatingin natin Kung yung isang project ba yung contract niya, may butas. So, kung meron mga detection alert, parang ganun. So, ito, mintable. So, sabi nito ni Quick Intel, dati lang token sniffer lang tayo. So, ito marami ng tagatingin. So, makikita mo na dyan. Kadalasan kasi, yung iba, lalo na mga red alert na siya, mahirap yung lagyan ng pera, syempre. So, kailangan i-check nyo muna dito, guys. Tapos, dito sa bandang baba, makikita mo yung mga tao or mga nagtitrade sa kanya. Ayan. So, ayan yung mga nagtitrade. Dito, pag check nyo dito sa total, ayan, makikita nyo kung shrimp ba yan, fish, or dolphin, or whales. So, ito yung malalaking tao na ang linalagay, 10,000 pataas. Ayan. So, kung check mo yan, tanggalin natin, check natin yung whales. Ang dami bumili sa kanya na whales, 21 ngayong araw mismo. Ayan, napakarami puro whales. Pero,
paano ba natin titignan kung legit yung isang project? Pwede kasing ano to, legit, pwedeng hindi. Lalo na kung yung mga nasa likod nito ay malalaking tao ba? Or pinapump lang ba siya o dinadump? Tingnan mo pag drinag mo yung pupunta dito sa right side ng screen mo, ayan, makikita mo na. Itong wallet daw na to, ayan, so 24 yung cell, yan. Makikita mo yan, tapos, ayan ito siguro mga legit ito. Ito kasi bot ito guys, ayan bot. So, ayan, makikita mo, nagbabay, nagsisell, puro bot, 1, 2, 3, and bot. So, ganun kasi ginagawa ng mga owner kadalasan ng mga bagong contract na token para yung ano niya, presyo ay umangat. Basta nakikita na may yung volume ng buy and sell. Tingnan mo to, 268, halos 500 Ethereum. Grabe tapos ayan, mga bot yan Tapos pagka buy, sinesell din agad, buy and sell, buy, sell. Parang ganun ang ginagawa nitong bot na to. So parang nadidetect ng dun sa contract niya, napakarami na nag-buy and sell. Kaya grabe yung volume guys. So pag sobrang dami ng volume, maraming ma-attract na mga investor. Pero kung check nila, ang ganda nga nitong DEX tool na to, ma-check mo ngayon kung legit ba yung nagpa-pump and nagda-dump dun sa project. Kaya kung i-browse mo, grabe, puro whale. So bihira yung ganitong project Ito dito sa start, puro bot talaga siya So ayan, nag-sell, tas may balance pa. Ito 100 yung balance. Ayan napakadami. So ayun lang, at least meron kayong idea. I-megus nyo lang itong mga inzan. Check nyo yan kung mapapatunayan nyo kung bot ba yan o hindi. Siguro na-detect lang na bot dahil biglang galaw. Ito ano ba to? Drain, naubos niya daw yung account niya. Nag-sell. Ayan, buy. Tingnan mo naman kung hindi talaga siya bot. Ayun, kakabili lang tas isa-sell agad. So, ayun. Mache-check nyo dito guys. At least, nakikita nyo yung project na to. Tapos, aralin nyo lang. Ito yung market cap niya, liquidity, yan, circulation. Okay. So, ayun. Check pa tayo ng ibang, tapos na tayo dyan kay Starknet. Dito naman sa Pixel. Check natin si Pixel guys. Okay. Balik tayo dito. Paste natin dyan. At syempre dulo 31 na yan. So ito yung tagatingin. So meron lang tayong isang problema. Ano ba yun? Ang risk niya ito. Wala masyado yan. At least okay yung contract na to. Okay. Ayan. Si Pixel. Check natin kung may mga whales na bumili. Tanggalin mo lang. Check. Ayan, may mga whales din siyang bumili. So ito yung mga pinagbibili nila. $20,000, 1,000, 11,000, 20,000. Tapos, ayan. Check mo din kung may bot. Ayan ito. Posibleng hindi may-ari, posibleng sila ibang may mga ganun kasing company guys. Dahil code lang naman 'yan. So, program 'yan, automatic na detect niya. Lalo na pag bago yung mga project, yung mga bagong gawa na token. So, hindi ganun kadami bot dito, no. So, halimbawa may ginawang token, na-detect agad yun ng system o ng bot, bibili agad yan. Kaya automatic yung mga bagong gawa, magugulat ka na may mga buyer agad kasi na-detect yan ng mga syempre may puhunan dun sa bot, tapos yun, pag lumaki benta nila, ganyan. Yung iba naman na may mga bot program na owner, nilalaro nila para tumaas yung traffic, yung volume ng buy sell, parang ganun. So advantages naman din yun. Ito mga whales talaga na legit buy 10 tracing Ethereum. Okay, ayan, makikita mo. So, ayan. Malalaman kung whales ka, kung $10,000. Base dito sa sa pagtingin dito sa DEX tool. Okay, so next tayo. So, ito si Magic Square. Check na natin to. BNB naman siya. Check natin So, ang pag-check mo dyan, paste mo lang dyan. Ang importante dito yung audit. So, makikita mo kung legit yung project o hindi. So, F58, yan, tama naman. Ito may 2 audit siya. Ito kadalasan dito sa mga lalo na pag mga meme token, yung
buy tax at saka sell tax. Pag umabot yan ng 100, huwag kayong bibili nun kasi hindi yun ano, tawag dito, hindi mawi-withdraw yun, guys. So at least 5% pababa. Ganun. So ayan, mache-check mo yan. Ayan. Lalo na yung mga nag-hunt ng mga token. So ingat-ingat din kayo. At least na-check nyo po dito. Okay? So next tayo ito. Ito yung mga trending kasi ngayon na token, no? Kaya binibigyan natin kayo ng idea ba. So para at least hindi kayo padalos-dalos sa crypto. Bili lang ng bili, di ba? Mahirap. Ayokong mangyari sa inyo yung mga nangyari sa akin noong 2016, 2017. Daming pinagbibili. So ito, ayan, si Palm AI. Mga talaga siya, guys. So D1 natin. Check natin. Ayan, D1. So ibig sabihin, bawat candle dito isang araw. Grabe, no? Dito ka nakabili. 0.5. Tapos ayan, naging 37 na siya. So ganun kabilis umangat sa crypto. Ganun kalakas kumita. Ibig sabihin, ganun din kalakas bumaba. Kaya very risky. Very risky to, guys. Ito mga top token, aralin mo yung mga yan. Ayan. So bahala na kayo dyan. Imegos nyo na lang yung mga insan. Okay? At pasa na tayo ng mga komento para ano. So tapos na tayo mga 11 minutes. Ayan. Okay, so alright. So shoutout muna tayo sa 445 subscribers. So syempre, i-share nyo yung channel natin. Tapos, alam mo yun, hit nyo na yung notification bell para lagi kayo updated. Syempre, follow muna, okay? Okay, shoutout sa'yo, Bigaon 1. Mr. KGB, isang lako sa'yo, house and lot sa Davao. May rental 7K per month, contract 1.5. 800 isang lako para sa bag ako, altcoin, working here in South Korea. Spouse visa. No comment po ako dyan sa mga ganyan, sir, ma'am. Sorry po. Shoutout po, Bigawan 1. Okay? Axie, Snap, Present Boss. Abang-abang lang din muna sa trend ng Pixel. Okay, so right. Okay. Kay Aries Spain, 7160. Di pa ba too late mag-stake, haha? Nakalimutan ko mag-stake. Nakatambak lang sa Treasure, mga token and Axis ko. Matagal na. Hindi pa naman. At least kumikita ka per day. Sayang din kung nakatambak lang sa Treasure. Okay, shoutout sa'yo, sir or ma'am. Maximil 10N. Boss, kung na-convert mo ang Pixelberry mo sa 2. Within 7.76 per berry, mayroon ka sanang 20 token, which is 600,000 pesos with 31 pesos. Pero profit is profit. Yun nga. Siyempre, tama ka rin doon, boss. Pero hindi naman natin kasi alam ang future, di ba? Ang mga trader kasi na malulupit, yan nagtitipi. Marami kasing ganun, hanggang compute lang. Yung manghihinayang ka sa computation. Tapos pag namali ka naman, hindi ka nagtipi agad, tapos bumagsak yung presyo, manghihinayang ka ngayon, di ba? So ganun talaga. Pero shoutout pa rin sa'yo, Maximil 10N. Okay, Han, Rookie. Present, sir. Ingat po kayo lagi in your family. Shoutout po sa inyo. Okay, what the fuck? The fuck, 39. Yung pangit basahin to. Baka maban tayo. Hello, sir. Na-inspired ako mag-stake dahil sa'yo. Anyway, can you give me insight kung saan maganda mag-focus na staking, kung AXS or RON? Para sa akin, AXS, ha? Kasi dyan tayo naglalagay ng marami. Pero, yun nga, kanya-kanya kasing kategory yan, guys, ng pag-angat, eh. Nauna na to umangat si RON. Yung mga NFT gaming, wala pa, eh. So, ang nangunguna naman yan si AXS. Yun nga, bago, iba-ibang kategorya kasi yan ng crypto, guys. Ito yun, no? Pakita ko sa inyo. Pero syempre, binanggit na natin yan sa mga nakarang video. Ayan. Check mo dyan sa CoinGecko, yan yung website. Yan, categories. Yan. So, minsan, iba-ibang kategorya ang umaangat. Ito, mga category. Layer 1, FTX Holding, yan, smart contract platform, yan. Iba-iba. So, kadalasan, ito, layer 2, gaming, ayun, metaverse,
Play to Earn, Oracle, Storage. Iba-iba po yan. So, minsan, kumbaga yung kabuuan ng mga nagtitrade, nandito muna sila. Sunod dito naman sa Oracle. So, parang ganon. Umangat na yung mga game chain. Yung si Ron, umangat na. Pero yung ibang NFT game, hindi pa. So, sana, next na yan si AXS, si Gala, at saka yung iba pa mga token. Pero pag pa bull market kasi guys, para sa akin lang to ha, mas malaki kasi ang inaangat ng mga NFT games kumpara sa mga layer 1 or layer 2 or doon sa mga institution na mga Bitcoin, Ethereum. Pero syempre mas safe doon kasi institution na yun, ito parang testing the water pa rin. Pero sa NFT game kasi si AXS ang nangunguna. Ayan, si Pixel yan. So ayun, next shoutout po sa inyo. Okay, Tikasan 78 present sir, yung problema sa Berry pwede pa siya i-convert to Pixel, pero dahil nakalagin sa game, then punta lang sa may option Berry. Yun, ito kasi may nag-comment na tayo na mayroon daw siyang wallet sa Katana, mayroon daw siyang Berry sa Katana, meron daw siyang Katana sorry, nawawala ako, may inisip ko siya bigla. Meron kasi siya dito na Berry pa. Ang problema, nag-autolock na siya guys. Ang problema, hindi niya ma-open, kaya hindi niya doon mapapalitan. Sabi nung iba, kasi hindi ko pa naman alam dahil ako naglalaro ng NFT game na to, yung Pixel. Ipasok mo lang dito guys, dun sa, sana mabasa mo pa to. Yan, ito yung Pixel, dashboard na pala yan, sorry. Dapat doon sa Pixel. Yun. Pixel Games. Ito. Parang papasok ka lang sa game tapos papapalitan mo ata yun doon sa dashboard ba yun? Connectoron, extension. Talagang dinedemo pa natin, no? Grabe. Ayan. So, start the game. Parang dito yun, guys. Hindi ka kasi pwede dumalik agad sa dashboard ata. So, ayan. Yan yung games ng Pixel. Libre naman maglaro ata nito. Ito, dashboard. Tapos yan. I don't know kung pwede pa ha. Pero sabi nila, pwede pa. Kahapon pagbasa ko, pwede pa eh. Ito ata yun sa wallet. Ayun o, very into Pixel. Ayan. So pwede pa. Deposit mo lang dito. Ayun. Ganun. Siyempre wala tayong berry kaya wala nang lalabas dyan. Uy, may ano tayo. Ayan. So, ayun. Ano mo na lang to guys. Bahala ka na dito. I-megus mo na lang yan. Okay. Pero gagawin pa natin ang isang video yan mamaya. Present, sir. Kapatid ka din pala. Yun. Jerome Torres. Shoutout po sa inyo. Spark Life 14. Hello, sir. Present. Yan. Marky the Legion. Okay, Lods. Ilang ron wet LP kaya para sa one day? Per ron ang kita. Sa Katana ata itong tinatanong na to. May impermanent loss kasi dyan eh. Kaya hindi na tayo naglalagay dyan guys. Sa Katana. Dito yun oh. Ayun. Ron dito. So ayun, 73% lang naman yung APR dyan. Kukumpute mo lang yan guys. Problema kasi dyan dahil may impermanent loss. Kung umangat man yung isang token mo, yung isa yung ibibigay sa'yo na malaki. Parang ganun. Okay? Aralin mo na lang, may maralupit na YouTuber dyan na nag-explain. Pero ito lang yan. 73%, kung titignan mo, per year yan guys ah. So kung naglagay ka kunyari ng 1,000, kasi kailangan pantay to eh. Pero suma total, i-divide mo lang yan sa 12. So parang lumalabas yan, 73 divided by 12. Ayan ka per month. Tama ba? 73 divided by 12. 6 ka per month, 6%. Divide mo yan sa 30 days. Ayan, 0.20 ka per day. Pero may impermanent loss kasi yan. Kaya hindi rin ito masusunod halos. So, kaya umalis ako dyan. Pero, try mo din. Hindi mo naman malalaman kung maganda o mabuti kung hindi mo susubukan. Okay. Shoutout pa rin sa'yo, Sir Maki Dilijon. Okay, ha? Mr. Incognito. Sir, magkano price ang TP mo sa inyo sa ETH ngayong bull run?
wala akong plano mag-TP. Saka na. Kasi 240,000 siya dati. So, pero ngayon, wala pa sa isip ko yan, sir. Kurot-kurot lang siguro. 250 kasi yung ano niya. 240, sorry. Yung all-time high last year, last 2021. Ngayon 2024, baka umabot siguro ng times 3, mga ganun, times 4. So kung times 4 mo na lang, 240 times 4, ayan, baka mag 1M siguro yan si Ethereum. Pero syempre, yan lang natin yan. Okay, Sir Neil, present sir. Shoutout po sa inyo, Master Isaw 3246. Boss, God din po Bayong Rontuwit. Salamat po, Rontuwit. Sa Katana siguro itong mga tinutukoy nila, no? Dito kasi tayo sa staking ng RON. Pero mamaya gagawa natin ng panibagong video kasi yan para dun sa video natin sa ano, dito sa RON lang, for RON only. Okay, boss, silent viewer lang ako. Napansin ko, naka-bookmark sa'yo, Farmer's World. Story naman ng Farmer's World journey mo. Salamat. Sa Farmer's World, nasa 84 account tayo dyan, guys. Isa tayo sa top sa buong mundo ata. Sa Pilipinas, top tayo, syempre. Ayun, Farmer's World, isa sa mga kasabayan ni Axie to na game. Sa Axie, nasa 2,000 scholar ako pero hindi masyado nabawi. Pero sa Farmer's World, nabawi ko kagad. Ang bilis. Pero ganun talaga sa NFT game, guys. Naka-withdraw naman tayo dyan pero sayang, hindi pa ako nag-withdraw talaga ng todo. Kasi alam ko pa bull market pa at that time yung pala pa bear market na. Siguro mga November yun eh. November, December. So umasa pa ako January, February ng 2022. Ayun. So dahil dyan sa Farmer's World, nakabili tayo dyan ng kahit kung ano-ano. Basta, bili tayo dyan. Okay. Farmer's World journey, guys. Ano to eh? Parang click to earn. Mga kiklik-click ka lang every day, every oras, every 4 hours. So bakit ako umabot sa 80 per account? Kasi iba-ibang cellphone ang ginawa ko. Kasi ang dami kong cellphone sa Axie. Dito na sa mga kamag-anak ko. Sila yung taga-click every 4 hours kasi ito eh. Yung sa lahat ng NFT game, ito yung pinaka nagustuhan ko kasi yung ano niya, tatlo kasi yung token nito. Hindi magagamit yung isang token nang wala siya. So parang ganun paikot-ikot siya. Ang naging problema lang dito yung supply kasi parang SLP naging unlimited. Tsaka yung mga ang nakikita kong butas dito, yun nga limited yung supply. Pangalawa, yung yung mismong mga NFT games walang graduation ba. So kung ginagamit mo lagi yung chainsaw mo o yung mining excavator mo tsaka yung boat paulit-ulit lang, so nagiging ng token yun, walang katapusan. Ang nakikita kong solusyon dapat doon, dapat may pag tumagal na yung mismong NFT mo, masasend na siya sa burning wallet para masusunog. So yung ecosystem niya tuloy-tuloy lang. Tapos yung token mismo itself, dapat yung value nun limited lang. So ayun, sana solusyonan ito. Kung magtatayo ako ng NFT game, ito yung pinaka gusto kong kopyahin, guys. So ayun, sana bumalik pero tingin ko hindi na kasi unlimited yung supply niya. Si Farmer's World sa Wax blockchain niyang ginagamit. So ano ba tawag dito? WaxP blockchain. Atomic Hub yan eh. Atomic Hub. Doon mo makikita yung yung galawan niya. So parang ito yung marketplace ng token niya. Ito yung mga NFT pala, sorry. Ano nga ba yun? Nalimutan ko na yung isa. Dito naman yung parang marketplace. Ayoko kasi mag-open, guys. Nasa Brave browser ko to lahat. Basta. Aralin nyo na lang. Magkakaroon tayo ng isang content yan. Pero nakaraan na kasi to. Pag umangat naman, dito napakaraming magagandang gaming sa sa Wax blockchain. Tapos wala pa tong gas fee eh.
Mag-stay ka lang, unlike sa RON na kailangan mong kada kembot mo may gas fee na babayaran. Dito staking lang. Okay, pero saka na natin yan discuss guys. Okay, so alright. Shoutout sa'yo, Sir Ronnie Valera. Okay, so alright. Nick Arthur Tan. Present sir. Hi, ask ko lang po ano po yung take nyo sa RON token. Ngayon meron Pixel token, yung Pixel game. November last year nag-start ko mag-farm sa RON. Nung napansin ko na kailangan ko ng Pixel game ng raw 50 RON monthly subscription para makapag-claim ng berry. Keep uploading and video sir kasi naka-inspired ako. Naka-inspired kayo. Okay. Shoutout sa'yo Sir Nick. Yun nga. Si Ron kasi gaming chain eh. Si Pixel naman gaming, NFT game. So ito, ang daming tawag dito, nakikipag-collab sa kanya ng mga gaming. Tsaka kasi Ron kasi napakalaki ng mga gaming. Kumbaga, gamer. Dahil sa Axie nga, nasa 3 million yung gamer dati. Tapos, nilaunch nila si Ron. Si Ron, automatic, pag naglaro ka ng Axie, kailangan mag-Ron. Diba? So, kung sino nga naman yung maliliit na gaming, kasi ito Polygon ata to dati. Nung nakakipag-collab na sila sa Ron, dumami yung player nila. So, nakahigop sila ng mga player, active player ng Axie Infinity. So, naging advantage din. Kaya, gumawa nga ito ng malaking desisyon ng nakaraan, di ba? Lahat na nag-stake ng RON mayroon ding Pixel token. So, advantage na naman yun. Tsaka nakakuha na naman sila ng pabor dahil yung ibang hindi naglalaro ng Pixel mako-curious ba kasi nagkaroon sila ng Pixel token bigla yung mga nagro-ron staking. So ayun, kanya-kanyang diskarte lang yan bilang owner kasi tingin ko napakagandang desisyon na ginawa nila. Pero syempre magkakaiba naman ng use case yan guys, kaya pares tayo magkakaroon yan. Dito nag-stake tayo, tapos next time dito naman tayo mamimili. Hintayin ko lang bumabayan. Okay, kay BitJack. Hello boss, present. Meet Jobo. Boss KGB, ask ko lang, bakit pwede mag-add ng Pixel to RON sa liquidity pool? However, yan. Ayun, dito yun guys. Yun nga, problema ko rin yan dati. Dito yan eh. Pag-add mo ng liquidity dito. Ako, nag-auto log out na ata ako. Ay, hindi pa. Ayan. Ito, pwede ka sa Pixel. Tapos, magpipili ka dito ng mga RON, pag-add mo dyan, add ka ng liquidity, mangyayari niya may pipindutin ka pa dito kasi wala siya dito guys, di ba? Actually may ibang yan dito ata sa analytic yun. May mga ibang YouTuber na magagaling mag-explain sa ganito guys. Dito yung token pair, ayan Pixel to RON. Bigyan ko ng time to guys ulitin natin. Nag-try na ako dito dati, berry at saka RON staking sa farming sa Katana. Kaso nga wala nga dito. I don't know, comment nyo na lang yung kung anong paliwanag dito sa malulupit. Ayan dyan wala siya So wala siya farming, parang ganun. I don't know, pag in-add mo sa liquidity pool, mag-i-income na yon, parang ganun. Check din natin guys Hindi ako magsasabi pag hindi ko pa kasi alam mahirap mapahiya. Tsaka kung may word of honor ka, ganun. Hindi mahirap padalos-dalos guys. Ganun pag negosyante ang respeto ba. Kailangan makagain ka ng respect. Okay? So, ayun, check po natin yan. Shoutout po sa Meet Jobo. Kay Jemmy TV1. EX lang sa kalam. John Philip Perbo. Thank you sa Idea Lodge. Good morning. Waiting bumaba ang Pixel. Yes, pares tayo. Okay, baby underscore Nia. Sayang, EX lang ako nag-stake, naka-airdrop sana ako sa Pixel. Pero, tanong ko lang po, nag-stake ba sa RON? Pwede ba siya kunin anytime pag gusto mo? Benta? Yes, pwede. Okay. Yung berry, sir, alam ko, pwede i-convert sa Pixel. Ang punta. Ito yung kahapon. Pwede. Nakita na natin dun sa Pixel Gaming dito. Okay. So, yun. Salamat sa nag-comment po. Halatang nakikinig to si Sir Mark Del Tor.
Shout out po sa inyo. Okay, so alright. Pau Pau 1228. Present Lodge, good morning. In Sir Instinct, laging present to sir. Shout out sa sir, One Piece highlights. Sir, minalas ako sa airdrop ng Pixel. February 9 ako nakapag-stake ng RON. February 8 pala yung snapshot nila. Palagay mo po, may second, I don't know. Sabi, sana makikita naman yung update doon sa kanila. Hindi kasi ako madalas, may mga Discord kasi yan guys. Ayun pala ang sikreto sa crypto para updated ka. Discord, Twitter, nandyan yung mga update bawat crypto channel. Okay, upload ka lang araw-araw. Thank you so much. One Piece highlights. May hold din ako ng Aurora 50k, tubo ng 3k. Solid yan. Sige. Okay po, nakita nga natin solid tong project na to. Sana mapansin na siya ng mga whales or ng mga nag-crypto. Pati retail crypto, mga retail trader. Sana umangat na rin siya. Okay, kay Maximil 10N, nakuha ko boss yung Pixel airdrop sa mga RON staking. So yun. Okay, meet Jobo. Shout out Lodge. Okay, shout out po. Present sir, another idea na naman binigay mo sa amin. At saka pala dun sa isang comment ng Berry. Okay, ito na nga, nasa swap. Salamat sir sa mga BTC Gauti. Halata nakikinig to. Shout out. Tinatapos yung video natin guys. Okay, Xavier Estelo. Thank you sa mga technical tips sir. Present. Boss present. Shout out po Sir Carlos. Boss present, kakatapos lang ng mag-research using Dex tool. Si Shiba Inu, may hawak ka din boss. Dati sir, may hawak ako 2020. Nasa 17 billion ata yun. Binenta ko na. 2020 pa yun ha. Okay, so alright. At ayun lang ang ating mga komento. Ito, ng mga nakaraan pa to. So, thank you so much again sa inyo guys. Meron tayong 32 minutes na usapan. So, yun. Dito lang. Megus mo lang to. Yung Dex tools na to. At saka syempre, itong, sana ba yun? Ayun. Ito CryptoRank guys. Malaking tulong din to ha. Makikita mo kasi dito yung malulupit. Ayan, kagaya dito. CryptoRank /trending. Ayan, makikita mo yung mga nagte-trend na token. Bakit ba siya nagte-trend? Ayan, 7 days ago. Ayan, yung most searches token. Tapos ito, most visited token. Ayan, piliin mo lang 24 hours o 7 days. Ito kagaya nito. Bakit siya umangat? Diba? Bakit siya bigla? Ito okay din to ha. Maganda rin ang review nito. Okay. Ayan. Tapos, pag nakita mo na yung mismong wallet niya, kagaya nito. Nakita mo na yung wallet niya. Copy mo lang tong contract address niya. Tapos i-paste mo dito sa ating Dex tools. Hindi pala sa atin yan. Sa kanila yan. So makikita mo na dyan. Ayan, audited o. Wala siyang butas guys. Kumbaga okay lahat ng contract niya, zero yung buy tax niya. Tapos mapapansin mo, ito mag-i-stack din ako nito eh. Ayan, sell siya. Ang bago pa lang to, bago pa nga lang ba. Ayan, may makikita mo sa CoinGecko, click mo lang yung CoinGecko. So pang 969 siya. Napakababa ng market cap niya, 1 billion pa lang. Tapos yung supply niya 25 million lang. Parang mala Bitcoin lang yung supply niya guys. 21 million kasi si Bitcoin, di ba? So ayan, 2023 siya nag-start. Ilang araw pa lang to. Ilang months pa lang siya. Ayun, makikita mo siya nag-54 all-time low. 76. Ayan. Tapos makikita mo yung mga project. And gaming, ano rin pala to? Gamify. AI, era of gaming. So, aralin nyo lang bago kayo maglagay ng pera, syempre ha. Mahirap na, pera nyo yan. Pinaghirapan nyo yan, kaya aralin nyo. So, ayun yung mga malalaking tulong guys ha. Thank you so much sa mga ideas sa crypto. Thank you so much sa inyo. At ayun, see you tomorrow. Bye bye.